Rowell, update ko lang po kung saan nahuhulog si Cassandra. Dito po siya nahuhulog sa bahay na to nung kinoconstruct pa po yan. May hagdanan pong nilagay dyan malapit sa poste. Sabi ng doktor, malaki na po daw yung EBM niya. Tsaka paggalawin daw, baka magka-worse. Baka mamanga daw ang yung ugat niya. Mas delikado na. Hello po mga kaibigan, mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sana po ay ligtas kayo sa anumang karamdaman. Ito po ang inyong abang lingkod na si Ruel Lipat. Tayo po ay magpanibagong video post ngayon. Ito po ay reaction video at update po kay Cassandra na natulungan po natin doon po sa programa ni Senator Rapi Tulfo. Yan, tayo po ay minatanggap na video mula po sa tiyahin at mother ni Cassandra. At nagbigay po sila ng update sa sitwasyon ni Cassandra ngayon. So bago po tayo dumako dyan, nais ko po muna kayong anyayahan kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel. Pasuyo naman po at sana subscribe po kayo sa aking channel Ruel Lipat. At hit that notification bell para lagi po kayong updated sa mga video post ko, live streaming at sa ating pong reaction video tulad po nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, shout out po muna tayo kay Senator Rapi Tulfo na siyang naging daan para po tayo makaakyat at matulungan po natin si Cassandra. Siguro tandaan niyo po, nag-viral po yung video na in-upload ni Senator Rapi Tulfo tungkol po sa sitwasyon ni Cassandra na nangangailangan po siya ng surgery sa kanyang utak na may sakit po siyang AVM, Arteriovenous Malformation. Ayun po ay natalakay natin noong una at na-interview po ni Senator yung doktor tungkol po sa process kung paano po ang gagawing surgery sa batang may sakit na ito. Ngayon, nakatanggap po tayo ng update mula sa tiyahin kung saan po nahulog, kung paano po nagkaroon ng sakit, karamdaman si Cassandra. Tandaan niyo po, nung in-interview po siya ni Senator Rapi Tulfo, ay nahulog daw po. Ngayon po ay mayroon siyang video na pinasa yung tiyahin kung saan siya nahulog. Kaya mapapanood po natin yan. At siyempre mayroon din po tayong update kung ano po ang nangyari, kung naoperahan pa o uoperahan o anong naging desisyon po ng mga magulang ni Cassandra. Yan, maselan po kasi ang operasyon dahil ang naapektuhan po ay ugat sa kanyang pag-iisip sa utak at naapektuhan ay yung pagsasalita. Kaya without further ado, ito po, panoorin po natin ang video mula po sa tiyahin at mother po ni Cassandra. Ito po yun. Hi Sir Rowell, update ko lang po kung saan nahuhulog si Cassandra. Dito po siya nahuhulog sa bahay na to nung kinoconstruct pa po yan. May hagdanan pong nilagay dyan malapit sa poste. Tapos doon si Cassandra sa second floor. Yung taas niya, tapos nalaglag siya doon sa semento. Oh, yun. Ito po ngayon si Cassandra, nakahiga lang siya palagi kasi hindi po siya makatayo na mag-isa lang dahil po sa kanyang sakit. Hindi po siya maoperahan kasi sabi ng doktor, malaki na po daw yung EBM niya. Tsaka paggalawin daw, baka magka-worse. Baka mamanga daw ang yung ugat niya. Mas delikado na. Buti na lang daw di galawin para makita ko pa yung anak ko na ganito. Kahit ganito siya, makita ko pa siya. Kaysa daw galawin, either makuma siya or mawala siya. Yan ang sabi ng doktor. So pinipili nila ako sa galawin or
huwag na lang daw. So, pinili ko na huwag na lang galawin, baka may chance pa. So, sa ngayon, pinipray ko na lang na may himala na dumating sa kanya, na gumaling siya sa kanyang kalagayan ngayon. Sana po, Lord, bigay mo kay Cassandra yung hiling ko po. Yan. Bumabangon siya pero hindi makatayo. So yan, napanood nyo po ang update na video mula po sa tiyahin at ina ni Cassandra. Unfortunately, sa ngayon po ay nag-decide po ang mother ni Cassandra na huwag na lang paoperahan kasi po tinanong po siya ng doktor, ayon po sa kanya, ayon po sa doktor na pinaliwanag na masyado na daw pong malaki yung namuong dugo sa utak ni Cassandra, kaya mahiselan na daw pong operahan at baka maapektuhan ng lubusan si Cassandra. Ibig sabihin, hindi po sila positive na gagaling, o di kaya kung galawin yung pong namuong dugo ay mayroon pong pagkakataon na hindi maging successful ang operasyon at baka daw po maging gulay si Cassandra o di kaya ay kunin, pumanaw. Kaya nung tinanong po ng doktor, yung mother, kung anong desisyon na ooperahan ba o hindi, ang naging desisyon po ng ina ni Cassandra ay wag na lang paoperahan. At ipapag-pray na lang, ipanalangin at ikangay magtiwala sa Panginoon kung ano po ang mas mabuting gawin. Kaya nga ay wait and see. Maselan po kasi, kaya hindi ko po mapangunahan kung anong desisyon ng kanyang ina. Masakit po para sa ina na makitang ganun ng kanyang anak, pero mas masakit po na pumanaw ang kanyang anak. Kaya alanganin po siya na ipa-opera. Kaya nag-decide po na sa ngayon, as of today, ay hindi po ma-operahan si Cassandra. Kaya yun po ang update natin. Alam ko po maraming nag-aantay ng update ito. Ganun pa man, wala po kasing update si Senator Rapi Tulfo tungkol kay Cassandra, pero meron po kami. Kaya ito po ang update mula po sa mother ni Cassandra. Sana suportahan niyo po kami sa aming pagtulong. Ako po at 10 ng aming mga members. Pinakilala ko na po sila sa inyo, ang bawat isa, pero sa ngayon, ito po muli ang mga members ko. Sana suportahan niyo po dahil kami po ay talagang tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Once again, shout out po Senator Rapi Tulfo at sa lahat po ng RTIA staff na napakababait na pinayagan po nila na kami ay makatulong sa kanilang programa. Nawa po yung pagpapala ng Panginoong Diyos ay laging sumainyong lahat. Mag-iingat po kayo at lagi niyo pong tatandaan, God loves you and Jesus died for you. I'll see you soon. Bye-bye.